Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Hello, Ito everyone. rin malamang, So, I panay-panay, decided- nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Alright, thank you, Rejoice, for the nice opening, for the iRadio jingle. Magandang morning, Metro Manila at buong kapuluan ng Pilipinas. At Los Angeles, magandang hapon. Isang napakainit po na
hapon dito po sa Los Angeles. Talaga naman, nako, pasalamat na lahat may naimbentong maliit na ventilador. Kaya ako press na press dito. But anyway, bago tayo mag-umpisa ay nais kong pasalamatan yung ating mga contestants, yung mga sumali kagabi na nanalo doon sa palaro ni Pastor Sunny, no? At saka ni Pastor James kagabi. At we hope na nag-enjoy po kayo dito sa ating program last night. And of course, speaking of last night nating broadcast, second row na naman po tayo rito na ano man tawag dito, paano ko ba ipapaliwanag na nagkaroon na naman ng issue dito sa Facebook na naman dahil some of our videos, wala naman pong problema sa videos only po yung some countries o yung ibang bansa na hindi ina-accept itong kanta na Dancing with My Father. Binan po ito sa ibang bansa. For some reason, hindi ko po alam. Kaya sabi sa akin ng YouTube, you don't need to do anything about this. Only yung mga ibang countries lang o ibang bansa lang na blinak lang nila itong ating itong kantang ito. Hindi yung ating program, yung kanta lang ang blinak nila. So, don't worry about it. Nag-usap na kami ni Pastor Norman regarding with that. So, siya na ang bahala. But we still have to save yung kasing viewers natin. I think yung comments nila doon is about 700 plus. So sayang din according to them. It's a big point para doon sa ating monetary dito sa Facebook kung sakasakali. Dako, tulong-tulong lang po tayo sa ating programa para ito ay mapalawak nang sa ganon ay marami po sa ating mga kababayan ang matulungan. Pero bago tayo mag-umpisa, nais kong batiin ang ating mga viewers for today, itong araw ng Linggo. At Sabado naman dito ngayon. Si Tina Tabernila. Hi, Tina. And of course, we have Lorna A. Thank you, Lorna. And siyempre yung kanyang ex-boyfriend, si Rod FT. And siyempre kay, sino ba alam dito? Kay Capre de San Luis. Ayan. Ka San Juan. San Luis ka dyan. Ano ba yan? Ay nako, pasensya na po na napakainit at the same time kasi meron akong mga ginagawang homework ko rito. Nagde-develop ako ng mga software na dapat kong tapusin for Monday. At syempre, ano pa ba? Happy Father's Day nga pala. Ito po yung araw ng Father's Day talaga na dyan sa inyo. Umpisa na ng Father's Day kami bukas pa lang. At syempre, yung ating mga tatay ibibigyan natin ng pugay, ang mga dakilang ama. Sama na ako doon. Sabit ako doon. Pastor James, happy happy Father's Day. At ano ba? Wala na. Nag-birthday din celebrate si Pastor Sunny kagabi. Maganda yung ating celebration kagabi. May mga bisita tayo rito. We have Pastor Maridet at ibang mga kasama natin sa church. Yan dito. Medyo may kainan tayo ng konti rito. Alright. Tayo mag-uumpisa na ng ating verse or Bible study for today. Tawagan na natin si Pastor James. Andiyan ka naman, Pastor James. Natutulog ata si Pastor James. Huwag natin gisingin. Baka natutulog pa siya Ayun. Nabuhay. Ayun. Hello, Pastor James. Good morning and good afternoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napakainit na hapon dyan sa inyo. Talaga naman kahapon. Buti nga na, isuot ko to agad kundi. Itim pa naman. Ako suot ko bigay sa akin ng anak ko. I'm a proud dad. Kasi Father's Day daw. So yung aking anak binigay sa akin ito. Sabi niya sexy daw siya kasi That's nice. Anyway, thank you nga pala kagabi sa mga yung ating games kagabi through ang pangalan ito Jeremiah. Oo. Yung mga palaro niya nung when Magellan discovered the Philippines. At saka kailan na discover ang mundo
Ang Oh, galing. when it was created. Yun talaga. When the word was created. Magandang tanong. Very tricky. Nung umpisa, nung tinanong mo ako nasa Genesis. May nagsagot doon ng first day pero I think it's not the first day kasi iba yung created. Well, maaari din. Pero kasi in the beginning God created the heavens and the earth. So, Nasa book of John. yes. Di ba? The Genesis. Genesis. Pala. Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung first day kasi, meron na siyang mga ginawa sa mundo Pero, nga pala. yun kasi yung paglikha ng yung universe natin Oo. So anyway, good answers. Magaganda yung mga answers nila. At saka, yung kay Jeremiah. At saka, Ano, tsaka dumadami na rin yung mga katanungan ng mga ating mga viewer. Yun yung nakakatuwa. yeah. And most of them nagte-take notes na rin sila. Yun din ang pinag-iisipan namin ni Pastor Sunny kagabi na siguro ganun na rin daw ang gagawin niya yung ating contest pagka siya na nagtatanong. So gusto niyang makita yung mga notes ng ating mga viewer. Kaya this time siguro yan ang gagawin ng Covinas. Notes. Na kanyang yung mga notes kasi kagabi mga tanong niya napakahirap. Biro mo yung kay Jonah. Jonah? Kay Job? Jonah, kay Job pala, kay Job. Mm-hmm. Talagang mahirap yun Kaya tsaka medyo nakapag-isip din ako nung kagabi. Maganda rin yung mga sagot ni Eke chicken barbecue talaga isaw Isaw. Actually, hindi isaw. Iso. Iso. Hindi isaw. And si Glenda May, porsigido, persistent siya kagabi na ilang beses siyang tawag and try until the last question ay natanggap niya, nakuha niya. Actually, 3 na yung question na yun na plinano nila. Pero naging 5? Naging 4, tapos naging 5. Doon nakapasok si Glenda May kagabi. That's good. That's good naman. Maganda. Alright. Beno, nasa iyo na ang mikropono, Pastor James. Sige. Magandang umaga po sa inyo sa Pilipinas at magandang gabi po dito sa dakong Western Hemisphere. At salamat naman po at mayroon din po makikinig sa ating Bible study ngayon dahil ngunit alam ko na mayroon kayong mga ibang worship sa oras na to, sa lalong po linggo na dyan sa Pilipinas. At anyway, salamat po sa buhay ninyo. Itutuloy po natin ang ating pinag-aaralan tungkol po kay Solomon sa the book of Ecclesiastes, tungkol po sa why there is time for everything, Kaya itong ating series ngayon, ang title nito is A Time for Everything. So lahat may oras, may kapanahunan ng bawat gawain sa ilalim ng araw. So bago natin po ituloy, inanyahan ko po kayo na magkape. Siguro nakikinig yung gusto magkape. Kakape muna sila. Let us pray first, okay? Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo, nagpapasalamat at muli binigyan nyo kami ng pagkakataon at oras na gaya ng sabi nyo, lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay may panahon. At itong panahon na to ay magamit po namin sa pakikinig ng mga salita nyo. Dahil ito po ay marami po kami mapupulot, hindi lang po aral, kundi mga bagay na magtutuwid po sa aming mga kaisipan, sa aming mga buhay. At sa ganoon nga, malaman po namin ang mga katotohanan sa mga purposes ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, nabigyan nyo kami ng tengang makikinig at pusong aaliwin kami kapag kami po ay nagkakaranas ng mga bagay na to. At lahat po dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. May nilagay kasi akong post dun sa ating chat room kanina na mali ata yung pagkalagay ko dun sa aking may pinost ako dun. So gusto kong makita ng mga sumusumabaybay kung ano ang pagkakamali.
Kasi mayroon ko nilagay doon ako good morning and have a wonderful blessed day. Make this week amazing with coffee. Okay. So tinanong ko dito, ano ang mali doon? So nakita ko kasi sa sarili ko na inuna ko yung kape, no. Okay. So makikita natin dito dapat inuuna natin ang Panginoon Diyos sa lahat, no. Do kailangan natin ng kape. Yung kape na yan Marami, may story na dyan sa kape dito. pero kaya makikita natin po importante ito minsan kung minsan do importante yung kape natin sa umaga o anumang bagay. Dapat may lagay natin sa priority natin unang-unang Panginoon. No. So pinakita ko lang po doon na bagaman sa akin though kahit na nagtuturo ako kung minsan mayroon din pong pagkukulang. Pero nababawi po to dahil nga kailangan kasi yung may ilagay mo yung kaugalian, no? Magiging pattern mo na sa buhay mo na inuuna ang Panginoon Diyos. So kung kape ang uuna mong dadamputin, huwag mo nang damputin, no? Bitawan mo agad, unahin mo ang Panginoon Diyos. Para makita mo yung masasanay mo ang sarili mo na inuuna mo ang Panginoon Diyos. Ayun, no? Nasa screen ngayon, nakikita mo? Naka-bold pa eh. Wala. Kitang-kita ebidensya. So anyway, ang ating itutuloy ng ating pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa Book of Ecclesiastes po, no? At yung ating title po ay A Time for Everything. At basahin ko po yung ating pag-aaralan ngayon. Nabahagian ko po yung last week, no? Last week sa Ecclesiastes 3 or Mangangaral 3, 1 to 4 ang pag-aaralan natin ngayon. Sabi dito, there is a time for everything, a season for every activity under the heavens or under the sun. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. No, ito po yung una. Actually, there are 8 verses na ating pag-aralan sa buong series na to, pero hinati-hati ko dahil mukhang mahaba po yung unang 3 verses at baka maubos ang ating oras. So anyway, gusto ko pong muling tawag ito yung bakit ayaw na mag-share to? Paano mag-share to? Bukas ko na ayusin yung Microsoft Office mo sa church na lang. Well, di na ako makapag-share. Anyway, makikita natin dito na ang ating paksa ngayon, paksa ay tungkol po sa mga kapanahunan na ibinigay ng Diyos. Ano po yung mga kapanahunan na sinasabi ng Panginoon Diyos? Unang-una there is a time to be born, no? So mayroon oras na tayo po ay may papanganak. May oras din po tayo ay lahat mamamatay, no? May oras din pong tayo ay pumatay, no? Oops, hindi, pero may oras din magkapagkalihom. May oras din pong tayo ay sisirain ng mga bagay. May mga oras na tayo ay i-build up natin mga bagay. May oras na tayo po ay maghinagpis. May oras na tayo ay tumawa. May oras na tayo ay to mourn and a time to dance, no? So, unang-una, tingnan natin po yung a time to be born. Mga kapatid, kung titignan natin ang ating sarili nung tayo ay pinanganak, no? May oras po, no? May oras na tayo po ay pinanganak. Kaya nga kung alam mo kailan yung birthday mo, masasabi mo na naipanganak ako sa kay Jeremiah, June 18, 2002, no? So, oo nga pala, gusto ko rin malaman mga birthday nyo para mabigyan ko kayo ng mga greetings and prayers at maaring iba pa, no? Kapag sa mga kaarawan nyo. Nako, magkakabistuhan ng edad yan, Pastor. Hindi, yung araw lang naman eh.
Kung gusto nyo ibigay yung petsa, Okay lang. okay lang. Pero kung ayaw, kung ano, yung araw lang ng napanganak kayo. Mhm. Huwag na yung taon. Kung gusto nyo. Pero maganda rin para malaman na magkabistuhan na tayo. Sa halimbawa, katulad sa akin, April 9. Yun. Ganun Oh, lang. Huwag na ilalagay yung taon, yung year. Okay. At least, alam ko, kung masabi yung taon nyo, alam ko kung small, medium, large. Hindi, Aray ko, may tatamaan dyan. alam mo mayroon kasi isang ka-chat natin dito, nakon ako eh. Magaling siyang kon eh, hindi lang pabiro pero tawag nito magaling eh. Oo. Nakakatawa nakukuha niya yung kiliti ko eh. kaya patuloy ako. Napapabilis mag-type kasi hindi naman ako ganun kabilis mag-type. Ano siya diretso magsalita pero pabiro. Oo. Pero pabiro. Pero kaya parang ko eh. Mm-mm. So, unang-una, sabi ng Panginoon, there's a time to be born. So, mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Panginoon Diyos sa gusto niyang araw, no? Wala tayong ka-control na sabihin sa Panginoon Diyos na ako po ay ipapanganak niyo, no? In the book of Jeremiah, makikita natin doon na our God knitted us, no? Ginawa tayo sa sinapupunan ng ating mga ina. Okay? So, ang Panginoon Diyos ang gumawa sa atin. So, wala tayong control doon niya sabihin sa kanya na, Lord, huwag mo akong gawin. No? In the book of Job, kahapon, the book of Job, sinabi ni Job niya may mga oras pala ng lahat ng bagay. Sabi niya doon, may oras lahat ng sinabi niya doon. So, makikita natin dito na wala tayong control, no, on the day we are born. Okay, wala tayong control doon. Wala rin tayong control kung who we are born to, kung kanino tayo may papanganak. Hindi natin masasabi, gusto ko pong may panganak doon sa mga mayaman, doon sa maraming mga pagkain. Wala tayong control noon. God decides that everything, no? Kung saan tayo mapupunta. No? Wala tayong control sa ating gender. Okay? Kung tayo ay magiging lalaki o magiging babae. Okay? Ito, maging maliwanag sana po sa atin, no? Alam ko, marami po sa atin na sabi nila, there's the third sex, there's the fourth sex, at maraming ibang gender, no? Sa totoo lang ho, dalawang klaseng tao lang ang ginawa ng Panginoon Diyos, no? Si Adan at si Eva. Wala si Steve, no? Wala si Steve, no? There's only the male and the female. Kung ang ugali naman ng isang lalaki, kung isang lalaki ay nagiging ugali ay babae at sinasabi na siya to ay isang ganito, gay, or ano ba isa? O whatever, no. Yun ang tawag sa kanila eh. Pero ang gender nila is still female and male. Okay? So, dadalawang doon. So, kung ano man ang tawag ng society sa kanila, yun na. Pero, babae pa rin sila at lalaki. Okay? Pagbabalik na rin naman nila ang buong mundo, no, ang kanilang kasautan, sa kailalim-iliman nila, no, kasi ang Diyos ang gumawa sa kanila, babae sila at lalaki. So, hindi nagkakamali po ang Panginoon Diyos na kapag sinilang ang isang taong gano'n, ay ako ay lalaki, isip or feeling babae. Hindi pwede yun. Hindi ginawa ng Panginoon Diyos yun. So, hindi pwede magkamali ang Diyos. Kasi, kung nagkamali ang Diyos, hindi na siya Diyos. Hindi na siya perfect. So, yun ang premise natin na ang Diyos ay perfect. Okay? He doesn't make mistakes. Okay. So, paano naman yung mga bulag, pipit, bingi? No? Dahil nga sa struktura ng tao, no? Dahil sa struktura ng tao, nung nagkaisa ang babae at lalaki, lumabas ang mga batang ganon, but yet God bless them, no? Mahal din ang Diyos ang mga yon, no? Mahal din ang Diyos yan. It is how
yung mga taong nasa labas sa paligiran ng batang yon, ang pagtingin nila doon, ang tinitingnan ng Diyos. No? Kasi walang kasalanan yung bata eh. Walang kasalanan yung batang lumabas na ganon. But still, God loves them. At ang Panginoon pa rin ang gumawa nun. Bakit tanong yung pumasok sa isip ko to eh. Bakit hindi na ginawa ng Panginoon Diyos doon sa loob ng sinapunan ng magulang ng ina na maging perfecto na? No. Okay. Kapag ginawa ng Panginoon Diyos noon, kontrolado niya lahat ng mga ng katawan natin, no? So ibig sabihin kasi mayroon tayong minsan defects sa ating mga katawan that makes also the outcome defective. Imperfect. Sabi ko na, mahirap pa sabihin defective. Imperfect, no? Hinayaan ng Panginoon yun eh. Hinayaan ng Panginoon yun dahil mayroon siyang ginagawang bagay doon sa mga imperfecto. No, di ba? Sa tingin ba natin, sa katawan natin ito, perfect na tayo. But yet, in God's eyes, we are still imperfect. Maganda ngayon imperfect tayo para magkakaroon ng puwang. There is a space for us to do something for God to do in us perfection. No? No. Kasi maganda yung ganun na kapag perfect ka na kasi napakahirap eh. No? Napakahirap. Well, there are some people who are born perfect in image, in health, in status and everything. Pero in their run sa takbo ng buhay nila, there is always imperfection. No, kaya pakita natin ang buhay natin sa mundong ito ay walang perfect. Pag-uusapan natin yung pagsangkap na yan sa ibang araw dahil bakit walang perfection sa mundo muna, no? So, unang-una, balikan natin sa una, a time to be born, we have no control of the day when we are born. We have no control of our gender. Higit sa lahat, mga kapatid, we don't have control of the way we look. You know? Hindi pwedeng sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto kong maging Tom Cruise. You know? Gusto kong maging si Fernando Poe. Hindi pwede. You know? We are uniquely needed. No? Ginawa tayo ng Diyos sa kagustuhan niya. No? Kung kumano man ang mukha natin, yun eh. No? At makikita mo kung paano ang pagmamahal ng ibang tao madadama mo or hindi. Kasi it's all about God's work yan eh. Kung kulang, kay panganak kang kulang, ibig sabihin, like other famous tawag nito, mga tao, no? Dahil sa kanilang kakulangan sa physical infirmities nila, no? Naging sikat sila eh. Nakita nyo ba yung tao na napakagaling magpintor gamit ang paa? No? Yung isang, mayroong Pilipina, no? Na paa ang ginagamit para magpalipad ng eroplano. Pilota siya. Oh. Can you just imagine that? So, we should not belittle someone or ang ating mga sarili dahil may kakulangan tayo. Actually, yung mga kulang na yan, hingiin natin sa Panginoon Diyos, Lord, punuin mo yung mga pagkukulang na to at makikita nyo at mamamangha kayo sa gagawin ng Diyos sa buhay nyo at sa buhay ng mga ganun tao. Kita nyo yung babae na Pilipina yan. Pilipina yan eh. Na I think wala siyang paa, pero wala siyang kamay. I guess wala siyang kamay eh. Ang ginagamit niya, yung paa niya para mag-steer yung aeroplano. Gusto niyo bang sumakay sa aeroplano na kapag siya pong piloto? Exciting, hindi ba? Oo. Bakit tayo matatakot? Siya nga, kaya niyang paliparin. Tayong hindi marunong, hindi tayo ma-excite. It should be exciting. Ako gusto kong makasakay sa kanya eh. Dahil gusto kong, wow, it's a miracle. Kung bumagsak kami. Talaga babagsak eh. I mean, it will happen. Kung babagsak. Kung hindi. I mean, but the excitement to be with her, no? Na makita mo na ganon. So there's a time for us to be born. Ibig sabihin yan, hindi natin kontrolan. Kundi, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil isinilang tayo. Pagaman hindi perfecto ang kinaroon natin, no? We were born maybe as a poor family.
we were born maybe as a rich family. What matters is that, are we thankful to the Lord God na tayo po ipinanganak? No. Alam mo si Job, nung nangyari sa kanyang buhay noon, sinabi niya sa puso niya, bakit pa ako ipinanganak? Sana hindi ko nakita na ang liwanag sa sisilipunan ng aking nanay, dahil kung ganito pala ang mangyari sa akin, napakahirap. Kung alam niyo po yung nangyari sa buhay ni Job, isa siyang pinakamayaman, no, na tao sa buong mundo ng panahon na yon, no. Mayroon siyang mga anak, no, 10 kanyang mga anak, 7 lalaki, 3 babae. Lahat yun nawala. Nawala ang kanyang mga karyan, nawala ang kanyang mga anak, lahat. Ang nangyari pa sa kanya, nagkaroon pa siya ng mga, how do you call that? Sakit, no? Mula talampakan hanggang sa kanyang, hanggang sa kaulo, na hirap siya pang umupo, no? At naisip-isip niya, sana hindi na ako naipanganak ng ganito, no? Pero binawin niya lahat yun nung narinig niya ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil sabi ng Panginoon sa kanya, alam niyo ba kung paano umiikot ang mundo? Alam niyo ba kung paano ko nilikha lahat ng mga ito? Alam niyo kung bakit tumitigil ang alon hanggang sa dalampasigan lang at hindi umaabot dun sa bundok? Kaya ganoon nga Alam niyo kung bakit yung itong mundong kinakatayuan niyo ay nakasuspend, no? Hindi nakatali sa kung saan-saan, no? Kaya makikita niyo po yung karunungan ng Diyos na kung bakit tayo of all no, tayo linikha niya. Kasi may purpose po yan May purpose niyan. Yun ang gustong gawin ng Panginoon Diyos nung unang panahon, nung hindi pa nagkakasala ang tao, nung hindi pa nagkasala si Adan, si Eva, ito yung gustong plano ng Diyos na makasama tayo, no, sa kanyang glory. May tanong diyan na may tanong doon yata na kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, no, buhay pa tayo ngayon? Yes. No. Nabubuhay tayo habang buhay na walang kasalanan. Yun ang maganda, nabubuhay tayo habang buhay na sa paraiso na walang kasalanan. Okay? Isipin nyo lang yung walang kasalanan na buhay. Because we are sharing God's glory. No? Pero nagkaroon ng kasalanan, kaya kailangan magkaroon ng a time to die. No? Kasi, nung nagkaroon ng kasalanan, sabi ng Panginoon, you will surely die. No? At kailangan mamatay yun para maibalik yung plano ng Diyos na yung buhay na walang hanggan sa Kanya. No? Kasi kung hindi tayo mamamatay, no, habang buhay na nasa kasalanan tayo. At alam niyo po ba ang kung sino ang hindi mamamatay at habang buhay na nasa kasalanan? Jollibee. Sino makakasagot niyan? Anyway, mahirap po yung kapag ikaw napili o kung pinili mo sa buhay mo na ikaw yon na magkakaroon ng habang buhay na nabubuhay sa kasalanan. Mahirap po yun. Kaya kailangan mamatay po yung tao. There's a time to be born and a time to die. No. In Hebrews 9:27, no, sabi dito, it is appointed to man once to die, but after this is judgment. So, ibig sabihin niyan, may panahon tayo. May panahon tayong mamamatay. Hindi lang natin po alam. Kung alam natin yan, siguro na kapag maaring sa malapit na araw, doon lang tayo maghahanda. No? Kung alam mong next week ka mamatay, siguro ngayon, nag-good time ka ngayon, o gusto mo lang gawin lahat ng gusto mong gawin, bago ka mamatay. No? Pero hindi sinabi ng Panginoon kung kailan ka mamamatay. No? Pero mamamatay ka. Marami rin ding nakapag, how do you call that? Dream. Sabi, may mga dreams na
mamamatay pala, ganito ako mamamatay. Pero di naman sinabi ng Panginoon kung kailan ka mamamatay eh. Pero maaring ganun ka nga mamamatay. No? Oh? Gaya ng isang kwento na to, nagpahula siya kung kailan mamamatay siya. Sabi, kung paano siya mamamatay. No? Sabi ng manguhula, mamamatay ka sa papagitan ng apoy at bato. No? Fire and stone. No? No? Oh. Lumabas, paglabas niya na ganun, iwas sa apoy, iwas sa mga bato. Sa kakaiwas niya, nasagasaan siya. Namatay. No? Tanong niya, Panginoon, sabi niya, sa panaginip ko, mamamatay ako sa pamagitan ng apoy at bato, fire and stone. Oo nga, di mo ba nabasa yung gulong? Sabi niya, nasagasaan ka eh. Nakasagasa sa iyo yung gulong. Sabi niya, namatay ka, nakapangalan sa gulong, Firestone. O, doon. Joke. Pinapatawa ko lang po kayo dahil baka maging seryoso ko na ganito pala mamatay. Totoo po, mamatay po. I mean, it is lahat ng tao po, lahat ng mga sinilang ngayon dahil sa kasalanan, tayo po ay mamamatay. It is appointed. May appointment mo tayo. Sabi nga ng mga iba, di ba, mayroon tayong kandila. Pag nauupos na yung kandila na yon, doon na tayo kukunin ng Diyos. Totoo po yun. Yung kandila na yon ay yung oras natin. No? Oras natin dito sa mundo. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:27, lagi niyo pong tandaan to. Hebrews 9:27. It is appointed to man. May appointment siya talaga. Mayroon tayong appointment sa Panginoon na tayo minsan mamamatay. But after this judgment, majudge na tayo kung saan tayo po pupunta. It's either sa kaharian ng Diyos o doon sa kaharian po ni Satanas. Actually, hindi niya kaharian yun eh. No? Ibinigay na Panginoon yung hell sa kanya dahil yun ang parusa niya. No? Pero He will be the one in control doon dahil siya yung magiging pinuno sa hell. So, ito po, there's a time to die, and there's a time to be born, a time to plant, a time to die, a time to plant, and a time to pluck, which is planted. Ibig sabihin ito, ang Panginoon Diyos, no, siya po yung siya yung nagbibigay ng buhay, a time to plant, sabi niya, binubuhay tayo, at siya yung may oras din siyang kailan tayo kukunin. So, ang ibig po sabihin niyan, na kailangan po tayong maging aware. Yung yung to be born na tayo, tapos na yun history natin yun nung naipanganak na tayo, history na yun. Yung a time to die, yun ang dapat natin sikapin, na kung dumating yung pagkakataon na tayo po ay mamamatay, no, maging man instant, or how do you call that, yung pagapang, no, pahirapan papunta sa kamatayan, kailangan i-assure natin kung saan tayo pupunta. No. Kasi kung dadalawang lugar lang pala pagpipilian natin, mas mabuti pa piliin na natin kung saan tayo talagang gustong pumunta. Kung sa Diyos tayo, then hingin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos natin at tagapagligtas. Kung gusto naman natin pumunta sa impyerno, wag mo lang tawagin ang Panginoong Jesucristo. Ganun lang naman yun eh. Pero mga kapatid, ang taong walang Kristo sa buhay, kahit nabubuhay siya dito, masaklap mahirap. Mahirap. Kasi nakita nyo si King Haring Solomon, ibinigay na sa kanya ng Panginoon Diyos lahat ng karangalan na gusto niya mangyari sa mundo. No? Pero sabi nga niya, maliban sa Panginoon Diyos, walang saysay itong buhay na to. Kaya tayo, dapat magkaroon tayo ng saysay sa buhay natin. Huwag mo nang hangarin ng mga ibang bagay. Maaari siguro maghangad tayo ng mga bagay. Kung ipagkaloob ng Diyos yun, salamat. Pero ang una dapat nating hangadin, ay ang Panginoon Diyos sa ating buhay. No? Kasi kung ang taong walang Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, sa ilog na may apoy, dun sa lalangoy.
I hope na sana yung mga tao pupunta doon ay marunong pang lumangoy. Pero alam ko kapag ang mga tao nandun na sa ilog ng puro apoy, puro hiyaw na lang ang gagawin nila doon. Oh. Mayroon ba yung humihiyaw na lumalangoy? I don't know. No. Anyway, tuloy po natin. May mga tanong pa ba dyan, mga brother? May mga tanong ba na bukod na... Ang topic na kasi I think itong isang to gusto niyang marinig about yung a time to die. Bakit daw meron dapat tayo mamatay? Okay. Ganito po yun mga kapatid. Bakit po binigay ng Panginoon Diyos na may oras tayong mamatay? Actually, wala dapat eh. Wala tayong dapat kamatayan kung walang kasalanan. Okay, let's go back. Imagine natin, parang pinapanood natin si Adan at si Eva. No, sabi ng Panginoon kay Adan, no, kay Eva, huwag niyong kainin yung prutas sa gitna ng paraiso. Yung puro sa gitna sa paraiso, sabi niya, dahil kayo ay mamamatay. Okay. The first word of death was written in the book of Genesis. Okay? The book of Genesis. Nung binabalahan si Adan at si Eva, you will surely die. Okay. Nagsinungaling ba ang Panginoon Diyos na mamamatay sila? Maari siguro sa ating konsepto, no? Nagsinungaling ang Diyos dahil hindi namatay si Adan at si Eva nung kinain nila yung prutas di ba? Pero po, anong namatay sa kanila? Ang kanilang, kasi we define death, no? Ang definasyon po ng death is separation. No? Separation. Yung hihiwalay ka. No? Kasi sino po ang may-ari ng kabuhayan at kamatayan kundi ang Panginoon Diyos pa rin. No? So, you separate. No? Kasi nung ginawa tayo ng Panginoon Diyos, nung tayo po ay hinulma sa mga putik, no? Hinulma tayo sa kanyuan natin ngayon, putik pa rin tayo. Putik po. Pero kinasihan niya tayo. Kaya malala nyo, God breathed through our nostril. No? The spirit of life. Oh. Kinasihan tayo ng Panginoon Diyos ng kanyang spirito. Kaya buhay na buhay tayo Kaya naging tao tayo, hindi na po tayo naging putik. Tao na tayo ngayon. Pero, tingnan nyo naman ang anyo natin. Galing sa putik to. Kaya nga, kapag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. Yun ang ibig sabihin, di ba? Magiging lupa tayo. Dahil lupa naman talaga tayo Nakasayan lang tayo ng Espiritu ng Diyos. So makita natin dito that nung pinabalaan ng Panginoon Diyos si Adan sa Eva, huwag niyong kainin yung prutas dahil you will surely die. Oh, surely die. Ibig sabihin, totoo mamamatay sila. Ang pagkamatay pa rin nun, yung Espiritu ng Diyos ay lumisan, umalis. So, it's separated from man and the woman. Umalis yun. Bakit? Kasi, kaya nga, how will I explain this? Kaya nga dapat maging perfect ang buhay natin in a way na, hold on, let me retract. Kasi, hindi na siya perfecto. Ayaw ng kasalanan nabahidan ng kasalanan yung magandang katawan ng tao no? Nagkaroon na ng black dot. Yung black dot sa buhay ng tao. Dahil sa pagkakamali. Dahil sa disobedience ng tao. Sa isang pagkakamali nga namana natin lahat yung disobedience na yan. Kaya nga, napakadali pong maging disobedient tayo no? Napakadali lang yun. Kasi yung unang-unang kasalanan na maging disobedient. So, nung nagkaroon ng kasalanan at alam natin ang Diyos ay perfecto. He is holy. Banal, no? Nibahid ng kasalanan wala sa kanya. Kasi kung may kahit lang man siguro a speck of dust na kasalanan sa Panginoon Diyos, hindi na siya perfect. Ganun tayo nun ka-perfect. We are perfect like God before. But in different ways. Sa pagkaimahin lang tayo perfect sa kanya. So, nung nabahiran tayo ng kasalanan, hindi na perfect. Lumisan yun Yun ang ibig sabihin ng death. You will surely die. Umalis yung Espiritu ng Diyos. Kaya, nung nagkaanak sina Adan at kay Eva,
they were just only born with what? Body and soul. The body and soul. Yung soul na yun, yung ikaw yun. Yung ikaw. Oh. Oh. Kasi yung lupa, mawawala yung katawan, babalik sa lupa, pero yung ikaw, babalik ka sa Diyos. Oo. Yung ikaw yun, halimbawa, ikaw si Ramon, pag nawala yung katawan ni Ramon, yung si buong Ramon na katawan, na soul, no, na kaluluwa, babalik sa lupa, ay babalik sa langit, no, babalik sa may-ari. Pero, walang spirito yun. Walang spirito yun. Walang spirito ng Diyos. Kaya nga kailangan natin ngayon, in the book of John 3, sabi ng Panginoon Christ 3, that you must be born of the Spirit and water. No? Kailangan bumalik ulit yung Espiritu ng Diyos sa atin, no? Upang sa ganoon nga, ang nakikita ngayon ng Ama Diyos sa atin ay ang kanyang anak ni Jesucristo, no? Sa atin. The Spirit should be with us. The Spirit of God should be with us. No? Kaya nga, mayroong kamatayan. Now, because yung kasalanan na yan produces death, both physically and spiritually. Okay? Spiritually. So, ang katawan natin ngayon, as the years go by, kaya kita nyo naman yung tanong kahapon, no? Ilang taon na buhay yung si Lamech, 777 years, no? Pero mayroon pang mas matanda na namatay, almost 1,000, 900 plus. No? Dahil ang mga katawan doon, wala pang gaanong kasalanan, di pa naging komplikado ang buhay. No, it's not complicated, di kagaya nun na marami na tayo na mga bakterya and so forth sa ating katawan na ang ating taon ng pamumuhay sa mundo ay umiikli ng umiikli. Tinanong ni Pastor kahapon, ilang taon ang buhay ng tao sa mundo? Yes, 120 years, di ba? Ang inilaan sa Bible. Pero ngayon, sa bagong tipa, 70 na lang or sa 80. 80. Kaya kita nyo ngayon, napaka-blessed po yung mga taong maabot po ng mga daan-daan. Dahil inaalagaan nila ang katawan nila. No? Kaya po mayroong pong physical death na nangyayari sa mundong ito dahil po sa kasalanan. Pero wag nating I know it's important. Life is important in earth. Pero ang dapat natin ituon, ang pinaka-importante ay yung spiritual death. Because if you are spiritually dead, ang ibig sabihin niyan, walang Kristo ang buhay mo. Kaya kailangan po, meron tayong Kristo sa buhay natin upang mabuhay muli ang ating spirito sa Diyos. Yun lang po ang ating connection sa Panginoon Diyos ngayon, ang kanyang Spirit, who is the Lord Jesus Christ in our life. Bakit po ba? Dahil siya lang po ang namatay para sa ating makasalanan. Ang kanyang dugo ang maglilinis ng ating mga kasalanan. No? Symbolically, kapag tinanggap natin yan, symbolically ay iaayos ng Panginoon Diyos ang ating buhay. At sino man nga sabi ng kanyang ang kanyang pangako sa atin, kung sino man ang magbigay ng kanyang pananampalataya sa kanyang anak ni Jesucristo. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that those who will believe in him shall not perish, but shall have eternal life. Sa kanya lang tayo. Believe in him. Yung believe na yun, kasama po ang panampalataya. Kasi, yung demonyo rin po, naniniwala sa Panginoong Hesus-Kristo. Actually, sila pa nga unang nakakita sa Panginoong Hesus-Kristo kaysa sa atin. They believe in him, pero natatakot sila sa kanya. Kaya sa atin naman, yung believe ay yung panampalataya na si Kristo ay siyang namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay, no, para sa atin. So that when we die, we also be risen with him in death. No? So kailangan magkaroon ng kamatayan po sa mundo, ng mga tao sa buhay ng mundo.
I hope and pray na nasagot ko po yung tanong na yon. So, that is why mayroon pong appointed time ang tao. So kailangan po i-prepare natin ang buhay natin. Actually, yun po ang dapat i-prepare natin ang ating kamatayan eh. Kasi kapag namatay tayo, tingnan nyo na lang, zoom, yung kaluluwa nyo, pipikapin ng mga demonyo or pipikapin ng mga anghel. So, tapos, doon ka na may judges kung saan ka muna. Pero, hindi pa tapos ang gawain ng Panginoon Diyos sa mundong ito. There is a time for us always na to think about our situation. So, actually, malapit na ang the end of the world, sinasabing the end of the world. Kaya kung malapit na, mag-prepare na tayo. Let us always prepare. You know what? This statement, the end of the world is coming, has been mentioned in the early New Testament time sa mga apostles. Malapit na. Pero hindi dumating. Bakit? Kasi they have always to be ready. Araw-gabi, linihanda natin ang ating sarili na di lang natin alam, di man natin siguro madatnan yung araw ng pagkatapos ng mundo, pero ang kamatayan, no, death, is just lurking around. Hinihintay lang ng hudyat ng Panginoon na si James, oras niya na mamaya. No, makita niyo po yung isang hangal, na istorya po sa Bible, no? Aha, ang dami ko ng mga kamalig, sabi niya. Saan ko kaya ilalagay ito, no? Paggawa ako ng maraming kamalig at ako po ay mag-iinom, ako po ay magpapasaya. O, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hangal, ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Kailangan mga kapatid, araw-gabi, yun ang ating pinaghahandaan. Dahil di natin alam kung kailan, we have no control what time is our death. Marami po tayong siguro kakilala dyan na mamayaman, no? Babayad sila ng pera para lang, no, hanapin ang maybe the water or the well or the fountain of youth or the fountain of life. Wala naman, gumastos lang sila na sayang, no? Sayang lang yun mga yun. Eh kung yung mga yun ay ginawa para sa ikakalago ng kaharian ng Diyos dito sa mundo, maaari pa siguro, pag nang namatay sila, maaaring nasa langit pa sila. No? So, yun po ang unang ating napag-aralan ngayon. May tanong pa sa pastor. Yes. Kung hindi daw natin alam yung kung kailan ang appointed time natin o ang araw ng ating kamatayan, meron ba daw senyales o premonitions na kung tayo ay kukunin na o mamamatay na? That's a very good question. No. Dapat every day is always a premonition eh. Kasi alam mo lang, sa pagtulog mo, sa pagtulog mo sa gabi, sa pagpikit mo ng iyong mga mata, hindi mo na alam kung gigising ka o hindi. So, we don't need any premonitions. Kasi kapag yun, alam mo kapag nabigyan ka ng mga ganon, it's either membro ka ng mga kakaba. O, kakaba-kaba, araw-araw kakaba-kaba ka na lang. Hindi mo na inisip yung paano mo iayos ang buhay mo sa Panginoon Diyos. Ang atupagin natin yun, ay mamamatay na ako ganito, magiging balisa ka na sa mga ibang bagay. Instead of other things. Well, that's a good question. Pero I guess God would, maraming mga ibang tao, alam nila kung kailan, maari kasi, pero walang eksakto eh. Pero alam nila mamamatay sila. Just like in sick bed. Okay. Pag mayroon tayong karamdaman na terminal, we know when we're going to die. No? It's just a matter of hours, a matter of days, or a matter of months, or a matter of years. Ano naman yun eh. No? Pero mamamatay ka. Pero yung kagaya ninyo o sa mga karamihan na healthy, no, and di lang natin kasi alam kung paano mamamatay mga tao, maaring sa mabaril siya, masaksak siya, sa bato o sa apoy, no? Ganun eh, di natin alam yun eh. But
the real question should be, we should always get ready for ourselves when death comes. Prepare ourselves for death. No. Na ano ibig sabihin yan? Kapag namatay ka ngayon, alam mo saan ka pupunta bukas. Saan ka pupunta pag namatay ka. That's the bottom line. That's the question is, kung handa ka na ba? Yes. Saka yun. Diba? Kailangan ihanda mo eh. Kailangan Boy Scout ka, Girl Scout, laging handa. Kasi death comes in an unexpected moment of time. Yan. Using, yun na nga pan eh, yung mayaman na yun eh. Wow, sabi niya, mayaman ako, healthy ako. Sabi ng Panginoon, dahil sa kayabangan mo, kukunin ko ng buhay mo pa may gabi. Ganun lang naman eh. We don't know. We could prepare for death like yung mga sa unang panahon when the Jews or when the Israelites were in Egypt, sabi ng Panginoon sa kanila, dadaan ang anghel ng kamatayan sa mga sa mamayang gabi. Ihanda nyo na ang iyong mga sarili niyo. Magpatay kayo ng mga yung mga kambing o mga tupa na yung tupang unang tupa. Batang tupa mga tupa na ipahin nyo yung dugo doon sa pintuan. Those are signs ng Panginoon Diyos na in a moment of time darating na siya. Darating yung kamatayan. Pero naligtas sila eh. Naligtas sila. Yung mga hihipto nanonood lang sila. Kung nagtanong sila bakit yung ginagawa niyan, baka maaari siguro mayroon na save din sila. Kasi ang Panginoon, sabi niya, kukunin ko lahat ng mga panganay. Lahat ng mga panganay na anak ninyo. Kaya ginawa nila yun. So, makikita natin po dito na though we have premonitions of death, anong gagawin niyo doon sa mga premonitions of death? Ihanda natin ang sarili natin. Kapag nagkakaroon kayo ng mga panaginip, maaring totoo yung panaginip, di ko kasi ang panaginip kasi are just extensions of your daily activities eh. Ayun ang alam kong definition ng dreams. Pero hindi ko rin masasabi na ang Panginoon Diyos nakikiusap sa mga panaginip. So, kapag ako po ay nakakarinig na nangusap ang Panginoon Diyos sa akin sa panaginip, wala akong sabi dyan eh. Kasi sinama niyo ang Diyos eh. When you speak about God, hindi ko pwede sabihin na hindi pwede. Kasi maaaring nangusap sa inyo. Pero kasi, ang sa akin yan, ang take ko dyan is that it's your experience eh. It's your experience. And who am I to say no? Or who am I say to refute on what you have experienced? Nangyari sa buhay mo yan eh. So hindi ko pwedeng sabihin na hindi nangyari sa buhay, nangyari nga eh, di ba? So makikinig ako and somehow, somewhere, makikita ko na kung paano rin gumagalaw ang Panginoon Diyos. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo o ano mang yun dahil nangyari sa buhay ng isang tao. Ang problema doon, kapag mga ganun, if you exaggerate that dreams for your glory or for sa yung magiging news something na ikaw yung dumating pa lang Panginoon sa iyo, mga ganun na hindi na yung Panginoon Diyos. That would be again a different story. That's a different story. Pero it is an experience of man where nobody could say no. Experience mo yan eh, unless they are lying. Unless they're lying. But anyway, may isa pang tanong daw to, Pastor. Kung hindi daw natin may iwasan ng kamatayan at walang katiyakan ang oras kung kailan tayo mamamatay, paano ba daw maihahanda ang ating sarili sa kamatayan? Paano ihanda ang ating sarili sa kamatayan? Kaya sabi ko, mga kapatid, kung paano natin ihanda natin sarili natin, mamili tayo kung saan natin gusto pumunta. Sa luklukan ba ng Panginoon Diyos o sa luklukan ni Satanas? Yan. So, I think ang tanong niya, ang ibig niya sabihin dito ay
paano natin ihanda? Aha. Ihanda ang ating buhay is to accept the Lord. All you have to do is to have the Lord Jesus Christ in your life. Mm. Siya lamang po ang ating tagapagligtas ng ating buhay. Sa paghahanda, no matter how much you would prepare in physical ways, pag wala namang Hesukristo sa buhay mo, no, o Kristo buhay mo, yung pangalawang kamatayan ang pinakasaklap sa lahat. Alam niyo kung bakit? Yung pangalawang kamatayan, ibig sabihin, mamamatay tayo una sa lupa dito, ang pangalawang kamatayan sa impyerno. Okay, sana wag tayong pupunta doon. Yun ang dapat ihanda natin, yung pangalawang kamatayan na yun eh. Dapat hindi tayo dapat pumunta doon sa pangalawang kamatayan na sinasabi sa Bible, no. Now, kung paano natin ihanda ang buhay natin sa mundong ito is to know God's instruction on how to go to heaven. Kaya yung Bible, sabi ng isang pastor, the Bible is basic instruction before leaving earth. Ngayon, before we leave earth, we should know how to go to heaven, no? How to go to God's kingdom, and that is to have the Lord Jesus Christ. Dahil siya po yung namagitan eh. Ano po yung namagitan? Siya yung tulay, no? Siya yung tulay natin patungo po sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Wala na pong iba. Okay, the other religions would say this and that, pero hindi po sila tulay. Kasi it's only the Lord Jesus Christ who proclaimed himself to become what? Siya yung cross eh. Siya yung tulay natin eh. Our mediator. Our mediator. Meron pong nag-claim na ibang mediator dyan. Pero hindi siya po tunay. Kasi hindi po siya nagbigay ng buhay niya. No, historically speaking, it was only Jesus Christ himself and no one else who gave his life for the forgiveness of sins, no? And dahil sabi niya, ako, no, I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. No one could come to the Father except through me, maliban sa Panginoong Hesukristo. No. Okay, these are the ways and means na ihanda mo ang sarili mo eh. To have the Lord Jesus Christ in yourself, inahanda mo na siya maging tulay patungo sa langit. No. Yan. Now, in our everyday life ka ba naghahanda? Well, it's an anticipation. No. Na hindi tayo na bumalik sa dating lumang buhay. Kasi kung babalik pa tayo, dahil na kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, inaayos niya ngayon ito, pinapabanal na itong buhay na to, katawan na to, nagiging templo ng Panginoon Diyos ang ating buhay, no? At sa dating ang panahon, kaaya-aya at kalugod-lugod tayo sa panahon na yun kapag tayo kinuha ng Panginoon Diyos. Pero kung hindi, ito yung mangyayari. Hindi tayo matatanggap ng Panginoon Diyos, no? Hindi siya kaya kailangan nga kunin. Kailangan there is this renewing of our minds, our mindset, no? Kung paano natin ihanda ang ating kamatayan. Life insurance, yun ang mga bagay na mundo, ginamit ng mundo upang mayroon tayong ipamamahagi sa ating mga naiwan, no? Sa ating mga naiwan. Pero it doesn't assure us when we die where we're going, ang mga life insurances. Our assurance when we die is only no one other else than our Lord Jesus Christ. So, kailangan meron po tayong assurance, hindi po insurance, no? The assurance that when we die, we have the Lord Jesus Christ, no? Right. So, kita nyo po yung kasama ng Panginoong Kristo sa Kalbaryo, yung isang magnanakaw, no? Dahil sa kanyang panampalataya sa Panginoong Kristo, sabi niya, Lord, Jesus, no, intindihin mo ako, no? Remember me, sabi niya. Remember me. Ang sabi ng Panginoon Diyos, dahil ikaw ay makasalanan, magnanakaw ka, wala kang puwang sa aking puso, wala kang puwang sa kalangitan. Sinabi ba ng Panginoong Kristo 'yon? No. Dahil yung magnanakaw na 'yon, he professed his faith in the Lord Jesus Christ. No.
na siya ang tagapagligtas niya. No? Pinakita niya sa Panginoong Kristo, bagaman namapat doon sa banig ng kamatayan, ibinigay niya pa rin po ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Diyos, Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, ngayon pa lamang kasama na kita sa paraiso. Kita nyo yun, napakaganda. Kahit nga sa banig ng kamatayan, mga kapatid, hilingin natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Dahil, anong sabi ng Panginoong Kristo? Ngayon, kapag kukunin, kasama na kita sa paraiso. Sa paraiso tayo pupunta, mga kapatid, no, kapag nasa atin Panginoong Kristo. Kaya nga sabi nga ni King Haring Solomon, vanity. Sabi niya, walang kabuuan, walang saysay itong buhay natin kapag walang Panginoon Diyos. Nasa akin na lahat. Sabi, nasa akin na lahat ito. Oh. Bilangin mo man ang aking mga babae, kayamanan, lupa, gold, silver, and bronze, katiwala, lahat ng mga klaseng kon nasa kanya na. Pero sabi niya, ito na experience niya, sabi niya, pag walang Diyos, walang saysay lahat ng mga ito. There's nothing. It's vanity. Kaya napaka-importante po na mayroon Diyos tayo sa ating buhay upang sa ganun nga, pag dumating, anong oras man, no, dumating yung anong oras man yun mula ngayon na, baka sa pagsasalita po ako ngayon, mayroon lang bumuragta Yun ang mahirap Mayroon kang Diyos, mayroon kang Kristo, di ba? Mayroon kang Kristo, para kung sino man ang bumuragta dyan ngayon dyan, sana wala naman sana, na-prepare niya na ang sarili niya na mayroon siyang Kristo. Kasi hindi na natin alam death comes in an unexpected moment for life No? Hindi natin masasabi na, pwede ba death bukas na? Pwede natin sabihin, yung problema, pwede ba bukas na? O sige, kung bukas dumating, nakapag-prepare ka ba? Ayun nga. Kapatid, let us also be careful of what we ask from the Lord. Kapag sinabi na bukas, Lord, pwede ba bukas na lang darating ang kamatayan? Pwede rin. Pwede rin yung ganun. Pero ang tanong dun hinanda mo ba sarili mo sa oras na yon bago ka mamatay? So be careful, Lord. Dapat lagi ka, Lord, give me more days to serve you here on earth. Kasi gusto ko pong mag-impok ng mga putong pagdating ko sa langit na ibibigay sa iyo. Kasi kapag habang nandito tayo sa mundong ito, ang ginagawa natin ay nag-iimpok ng tupong para sa kalangitan. Ano pong ibig ko sabihin yun? We do good works. No. We do good works. Kasi dalawang bagay yan. Sabi, gumagawa naman akong mabuti Mabuti naman ako, mabait ako, di ako gumagawa to. Okay, walang problema yan. Pero ang problema doon, may Diyos ka ba? May Kristo ka ba? Amen. Kasi ang tao, ginagamit nila yung good works para pumunta sa langit Pero, hindi sila makakapunta sa langit. Dalawa lang Kristo Oo. Kailangan may Kristo para makagawa tayo ng good works. Amen. Yun. Nakita nyo, dapat may Kristo muna tayo para makagawa tayo ng mga bagay na para sa Panginoon Diyos. Kasi everything that we do now, na pag may Kristo ka, is always for the Lord. Yun ang mga tupong natin Yun ang mga corona na pagdating ng panahon, inuhusgahan tayo. Yung mga nagawa natin para sa Kristo, yun ang iaaray natin sa Kanya Kahit isa lang siguro, okay lang. Yan kasi ang pagkakaintindi ng iba. Akala nila good works, yung paggawa ng mabuti, ay isang bagay o paraan para tayo ay maligtas. Yan ay maling yung paniniwala. Ang tama po niyan, kinakailangan natin ng paniniwala sa Diyos muna. Bago Kristo. tayo kay Lord, kay Jesus, Yeah. And then yung good works o yung ginagawa nating kabutihan magkakaroon ng credit para sa kanya. Kasi kung gawa ka lang ng gawa ng mabuti pero wala kang inaalaya ng iyong mga ginagawa, hindi kanino mo ino-offer yung mga ginagawa mong mabubuti, kung sa tao lang naman hindi ito credited. Pero kapag ito ay inaalay mo sa Panginoon, Lord, ito ay ginagawa ko para sa iyo. You offer this itong trabahong ito, itong gawain na ito, pagtulong sa kapwa o anuman sa ikabubuti ng ng iyong kapwa-tao at iaalay mo sa Panginoon, that is credited. May credit 'yun. Yeah. Paano po yung mga yun? Sabi, when basahin niyo, papunta kayo sa Galatians
chapter 5, verse 22. Mm. Ano po yung bunga ng Espiritu? The fruit of the Spirit. Kung ang tao ay nagagampanan niya ang the fruit of the Spirit, yun po ang mga gawa. No? Yung mga gawa. Nagiging, kasi kapag gawa ay loving, ang output ng love, kahit anong bagay na gagawin mo nun, yung works na yung nagagawin nun, actually, nasa pag-aaralan natin sa susunod na panahon yun eh. Yung mga gawain natin na galing sa puso natin, those are good works. Pero kung ginagawa lang natin dahil tayo po ay maaring napilitan o dahil obligasyon, iba yung ibang kategorya. So, malalaman natin ang mga bagay na to habang tayo pinag-aaral natin na wala parang saysay yung mga pinagagawa ko noon dahil walang Kristo eh. Pag may Kristo ka na ngayon, nakakagawa ka ng mga bagay na di mo akalain na ito yung out ng prutas ng resulta ng espiritu ng Diyos. Kaya ng pagmamahal, kindness, self-control. Dati bigla lang wala kang control eh. Ngayon dahil sa Panginoong Jesucristo, meron ka ng control. Hindi ka na nabibigla sa pagmumura. Yun ang mga good works eh. Ang output nun, ang resulta ng mga yon, good works. Kaya kapag nasa opisina ka na dahil mayroon ka ng Jesucristo, may hinahon ka na. No? Hindi ka na ngayon doon na nagmumura o nakapag-isip na anong bagay. Kasi nandun sa iyo ang Kristo, nasa iyo ang banal na Espiritu. Yun po ang sinasabi ng Panginoon Diyos na good works. Hindi po yung trabaho, nagmamartilyo ka, nagaganon, hindi. Kasi kapag you have the fruit of the Holy Spirit sa buhay mo, your actions will flow. No, ang maging resulta nun ay works, no, like love. Kaya, Lord, show me how to love. O ipapakita sa iyo yung kaaway mo. O doon mo matetes ngayon sa sarili mo kung mayroon kang love sa kaaway mo. Ngayon, magagalit ka pa. O, ayusin pa ng Panginoon yan. Ayusin ng Panginoon yan. Kung talagang gusto mo magpaayos, parating ka naman ng kalaban mo. Kaya nga, love your enemy. Kaya sabi ko sa iyo, mas madaliin mo lang manahin yung kalaban mo. Kasi bakit mo mamahalin yung mga katabi mo na mahal mo na sila eh. You love them already. Pero yung kaaway mo, hindi mo bigay pamamahal. Yun ang magiging, doon ka ngayon itetes ng Panginoon na sabi mo, Lord, humigi ka kasi ng Lord, dapat mapagmahal akong tao. O, ipapakita sa iyo mga kalaban mo. O, mamahalin mo pa ba yan? Ay, exempted sila. Hindi pwedeng ganun. Kasi, tandaan mo, ikaw, ako, tayong lahat, minsan kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. O, kasi sinuway natin eh. Di ba, mga nagsumusuway sa atin, kalaban natin. Di ba? O, unang-una, tayo taga-suway ng Panginoon Diyos eh. Pero minahal tayo. O, ganun lang naman, di ba? So, yun lang. Alam ko, wala natin oras, di na tayo, tatlo pa naman yung aking ngayon, message. Pero that's good. That's good dahil nahihimay natin. Sa mga katanungan nyo po, sana po ay nakakaroon ng kasagutan yan. At kung marami po kayong mga katanungan, gaya po ng sabi po namin, huwag po kayong mahiya or just PM us. PM na, tama ba yung word na PM? Hindi ko alam yung PM. Ano ba yung sabi ng PM? Narinig ko lang yan eh. Post message. Post message. Kala ko private message. Paano din? I-message nyo kami ni Brother Ramon o sa mga pastor. Or kung mayroon naman po kayong mga churches at mga pastors, go to them. No, go to them and, Pastor, ito narinig ko kay Pastor James. Totoo ba? Ito ba? At gusto ko rin po kayo how do you call this, be resourceful in tingnan nyo kung ang mga sinasabi namin. Kasi pag narinig nyo, pag may narinig kayong iba, come to us, sabi nyo, Pastor, ito yung narinig namin eh. Maganda yung gano'n kasi we could see the difference at makikita natin dahil kung nakita natin yung dalawang sides, gusto natin yung totoo. The truth will going to set us free. Like the Bereans, no? Nung nag-preach sa Apostle Paul, hindi sila agad naniniwala. No? In-examine nila. They studied it. Totoo pala. Ganun lang naman mo yan. So, sa study na to, pag-aral natin dito, hindi yung mayroon tayong
para bang very down na mahirap na pag-aaral, kundi gusto namin pong ipapawot sa inyo ang mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. All right. Closing prayer na tayo, Pastor, para Oo. Sige. At kung meron po kayong mga gusto pang itanong, yun, kaya nga sabi namin, i-PM nyo lang po kami ni Brother Ramon at subukan po namin pong sagutin ayon po sa salita ng Diyos. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, na ang Diyos na lumikha po sa amin, nagbigay ng buhay at siya rin po ang kukuha ng buhay namin, kami muli ay lumalapit sa inyo. Maaari pong maraming katanungan pa ang ibang nakikinig. Panginoon, ay sana po sa maikling pag-aaral po namin ay nakapagbahagi po kami ng pagkakalinaw at pagkakaintindi tungkol po sa pagbibigay ng buhay at yung kamatayan. Alam ko, Panginoon, ay maaari wala kami naging problema nung kami po ay sinilang. Ngunit ang aming inaharap ngayon, maaari po magbibigay ng kakabahan po sa aming buhay. Yet Lord, salamat po na sana po ay nakapagbigay kami ng pagpapaliwanag na how to prepare ourselves, and that is only to have our Lord Jesus Christ in our life. Amen. Tanggapin namin siya, na siya lamang, walang iba, maliban sa kanya, ang nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Bagaman naibigay na po sa amin ang panahon na kami po mamamatay, sana ngayon pa ay inahanda na namin na ang aming mga sarili, at sa paghahanda na yan ay tanggapin namin ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay. At sa ganun na nga ay tumalikod na kami sa mga lumang mga kaugalihan na hindi niyo po gusto. At ngayon po ay aming i-embrace, aming pong kukunin ang mga bagay na pang-spiritual. Salamat o Diyos sa mga panahon na to. Basbasan niyo po ang bawat nakapagkinig ngayon. Asaan man sila sa dakong mundo, ay sana po ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat ay papasa kanila. Salamat din po sa iRadio, kaya Kuya Ramon at Ate Karim. Salamat sa kanilang buhay na patuloy ginagamit nyo maging tulay, maging daluyan po ng pagpapala ng inyong mga salita. Purihin ka sa lahat ng panahon. At po dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor James. Thank you. Hope to see you again next week. Okay. Kita tayo uli bukas. Oh, nakita mo yung text ko sa'yo? Oo. Yung para sa Oo. Sabi ko bukas, di ba? Bukas. Bukas. Dadalhin ko yung aking software. Oo, kasi laging nagpapapap eh. Okay. Sige. Sige. Okay. Thank you. Sige. Okay, Thank you, Pastor James. Good night. Good night. Right. Alright, Pastor James Valdez, diniscussion po natin ngayon tungkol sa death. Yung kamatayan natin. Hindi natin napaghahandaan yan, hindi natin alam kung kailan darating ang ating kamatayan. But there is only one thing for sure, na tayo ay pupunta sa kaharian ng ating Panginoon kung tayo ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon. Eventually, kahit anong gawin natin, mamamatay tayo. As I said or mentioned before, na we die on a different ways. Merong mamamatay sa sakit, may mamamatay sa aksidente, may mamamatay na tumanda hanggang sa ikaw ay manghina. Maraming bagay na hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa ibabaw ng mundong ito. Pero prepare natin ang sarili natin. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi ito assurance o hindi kasiguraduhan na tayo ay maliligtas. Ang sinasabi po ng Biblia ay believe in Jesus Christ and you will be saved. So, maniwala daw po tayo sa Panginoon at tayo ay maliligtas. Sinabi ba yung good works, yung paggawa ng mabuti? Yes. Kapag naniwala tayo sa ating Panginoong Diyos,
meron tayong pananampalataya sa Kanya. Yung paggawa ng mabuti, it will come, it will follow. Susunod yun. Kasi ginagawa mo na eh. Lord, naniniwala ako sa, I believe in you, I trust in you. So lahat yung ating gagawin ngayon ay inaalay natin sa Kanya. Meron na tayong binibigyan o inaalayan ng ating mga ginagawang kabutihan. And we do this for the glory of God, hindi para sa ating sarili. Kaya ang ating buhay po sa ibabaw ng mundong ito na hiniram lang natin sa Panginoon, gamitin natin ng tama at wasto. Dahil darating ang araw, sa araw ng paghuhukom, tatanungin tayo ng ating Panginoon, ano ang mga ginawa mo sa mundo nang ikaw ay nabubuhay? Hindi po tayo makapagsisinungaling sa araw ng paghuhukom. Lahat po ay magre-replay yan sa isip natin at lalabas sa ating bibig ng pawang katotohanan lamang at hindi tayo makapagsisinungaling. Kaya sa oras na ito, habang may panahon pa tayo, baguhin na po natin yung ating pananaw sa buhay na merong Hesukristo na Diyos na siyang handang naghihintay sa atin para niya tayo ay tanggapin. Bago tayo magpaalam, gusto ko magpa-thank you kay Eka Velasco, Andres Velasco, kay Sister Nelda, kay Ate Berna. Hello Ate Berna. Sino ba? Kay Nanay Ludet Ignacio, thank you for coming. At kanina ba? Ayun, that's it, yung mga mga nadagdag sa ating program ngayon. So, yun lang po aking masasabi mga kapatid, na pagpatuloy po natin ang paniniwala sa ating Panginoon. Just only believe, that's it. Napakasimple lang naman eh. Hindi na natin kinakailangan magpakahirap pa. Basta maniwala lang tayo sa ating Panginoon Diyos. Ako po si Ramon Pasco. Hanggang bukas po muli. Ay, Monday na tayo magkita-kita, no? Yung aking co-partner, andiyan dyan, nagpapalamig. Umiinom ng, ng juice. At nanonood ng TV, nagre-relax. Samantalang ako rito, pinabayaan niya. Bukas po muli ay Monday sa inyo dyan at linggo naman sa amin dito. So sa mga tatay, Happy Father's Day. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa dito po sa iRadio. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pasco. At ingat po kayo. Teka, asan yung ating play? Ito. Good night and God bless po sa inyo lahat. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutog ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit
lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.